umaga pong muli sa ating lahat. Ako pong muli ang inyong lingkod, si Ate Winnie, na bumabati sa inyo ng isang magandang umaga ng Miyerkules. At ngayon po ay muli tayong mag-aaral ng salita ng Diyos at ang ating pong pagbabatayan ngayong umaga ay matatagpuan sa Matthew 8, talatang 26. Ngunit sinabi niya sa kanila, bakit kayo natatakot? Napakaliit naman ang inyong pananampalataya. Bumangon siya. Pinatigil niya ang hangin at ang alon at bumuti ang panahon. So, ito pong napili kong topic ay pinamagatang kong kasama natin ang Diyos. Inabutan ng malakas na bagyo si Jesus at ang mga alagad niya sa lawa. At ginamit ni Jesus ang pagkakataong iyon para makita nila na kailangan nila ang mas matibay na pananampalataya. Habang binabayo sila ng malakas na hangin at pinapasok na ang tubig, ang bangka, ang sarap ng tulog ni Jesus. Takot na takot ang mga alagad. Kaya ginising nila si Jesus at sinabing, iligtas sila. Pero sinabi ng Panginoon sa kanila, bakit kayo natatakot? Bakit ang liit naman ng inyong pananampalataya? So, dito po sa kasalukuyang buhay, meron po ba tayong mga pinagdaraan ng bagyo ng buhay? Baka naghihirap ka ngayon dahil sa isang sakuna o baka dumaranas ka ng tulad ng bagyong problema gaya ng malubhang sakit. Kaya lungkot na lungkot ka at hindi mo na alam ang iyong gagawin. Baka minsan nag-aalaala ka. Pero wag mong hayaang mawala ang tiwala mo sa Diyos. Marubdob na panalangin or manalangin tayo palagi. Makatitiyak ka na hindi ka niya pababayaan. Laging alalahanin ang sinabi ni Haring David sa awit 77, talatang 11. Alalahanin niyo ang mga ginawa ni Yahweh. Alalahanin ko ang kamanghamang-hamong gawa noong unang panahon. Ang pag-alaala sa mga gawa ng Diyos ay nagpapalakas ng ating pananampalataya. Mahalaga ito sa panahon ng problema, malubhang sakit. Ito ay nagbibigay ng pag-asa na nagpapatatag sa atin. Pero mahalaga sa atin ang maniwala na ang Diyos ay laging dumirinig sa ating mga panalangin. Mababasa sa Hebreo 11, talatang 6, bukod dyan, kung wala kang pananampalataya, imposibleng mapalugdang ka ng Diyos. Dahil ang sino mang lumalapit sa Diyos ay dapat na maniwala na siya at umiiral ang nagbibigay ng gantimpala sa mga humahanap sa Kanya ng buong puso. Kaya sa mga problema o pagsubok na dumating sa atin, isipin natin na kasama natin ang Diyos, anumang alalahanin natin sa buhay, ito'y ating mapagtatagumpayan. Sapagkat tayong lahat ay mahal ng Panginoon, ang nais lang niya ay patuloy tayong magtiwala at iugnay natin ang buhay sa Kanya. Di po ba merong awit? Doon po sa awit ay na nakapaloob doon ay sabi niya, kasama natin ang Diyos, di ako matatakot, di ako mababalisa, kasama natin ang Diyos. O di po ba? Sabi doon,
na na hindi tayo dapat matakot dahil lagi nating kasama ang Diyos. Paano po natin masasabi na kasama nating lagi ang Panginoon? Meron pong mga bagay na dapat lagi nating ginagawa upang mapanatili at makasiguro tayo na kasama natin lagi ang Panginoon. Ito po ay, meron po akong apat na ibabahagi sa inyo. Sa pamamagitan po, number 1, ng prayer. Kung lagi tayong nakikipag-usap sa Kanya, ay nakatitiyak po tayo na Siya ay kasama natin. Nakatitiyak tayo na dinirinig niya ang ating mga panalangin. Reading Bible, number 2. Lagi po nating basahin ang Bible to know kung ano ang mga kautusan ng Panginoon na nakalulugod sa Kanya. Number 3 po, obey. Gawin po natin ang maglingkod ng tama at tapat kahit saan po tayo naroroon. Sa church, sa community, sa opisina, kung tayo ay nagwo-work, ibigay natin ang ating tunay na paglilingkod kahit wala sa ating nakakakita. At ang number 4 po ay connect. Always connect to God by attending church, attending fellowship, Bible study, and devotion katulad ng ating pong ginagawa. At dito po ay mararamdaman natin na anuman ang ating pinagdaraanan sa buhay, kung tayo'y mananalangin, tayo ay mananampalataya ng tapat sa Kanya at hihingi natin ang Kanyang awa, patnubay, makatitiyak po tayo sa ating buhay na lagi po natin kasama ang Panginoon at tayo po ay Kanyang kalulugdan. So, magandang umaga pong muli at nawas ay lagi nating isipin na ang Panginoon ay ating kasama. Salamat po. Good morning po. Purihin ang Panginoon sa buhay ni Ate Winnie sa kanyang ibinahaging morning devotion para sa umagang ito ng Wednesday ngayong pong Holy Week. Tayo po ay dumako sa ating prayer time. Tayo ay manalangin. Banal at mapagmahal na Diyos, salamat po sa umagang ito dahil muli ay kinatagpo nyo kami sa pamamagitan ng isa na namang edisyon ng morning devotion. Salamat po Panginoon dahil damang-dama namin ang iyong presensya, ang iyong kapahayagan sa bawat isa sa amin sa pamamagitan ng ibinahagi ni Ate Winnie Fernandez sa kanyang morning devotion. Nawa, ito po ay aming maging inspirasyon, maging kalakasan, manguna ngayong araw na ito at nawa maging fruitful, maging successful ang kabuuan ng araw namin ito ngayong araw ng Wednesday. Salamat po Panginoon, pinagpipray ko po sa iyo ang mga bata, lalo na po sa mga naglipa ng sakit at karamdaman. Proteksyonan niyo rin po sila, ganoon din po ang mga senior citizen at ganoon din po ang lahat ng mga nanonood, nakikinig sa mga oras na ito. Nawa may sagawa namin ng tama at naayos sa iyong kalooban ang celebration namin ngayong Holy Week. Ganon din po, pinagpipray ko po ang aming gawain tomorrow, ang Holy Communion at ang paghuhugasan ng paa. At sa Friday po, ang 7 last word. Marami pong salamat. Ingatan niyo po kami sa mainit na panahon. Proteksyonan niyo po kami sa iba't ibang uri ng karamdaman. Huwag niyo po kaming pababayaan. Ganon din po sa lahat ng mga nanonood, nakikinig sa mga oras na ito. Ano man din po ang kanilang pinagpipray, bigyan niyo po ng katuparan. Ingatan niyo rin po ang aming mga kapatid na nasa ibayong dagat. Huwag niyo po silang pababayaan. Ganoon din po yung mga kapatid namin na maglalakbay papunta sa kanilang kanya-kanyang probinsya upang doon i-celebrate ang Holy Week, madalaw ang kanilang mga mahal sa buhay. Tulungan niyo po sila nawa mag-isip at ligtas sila at nasa mabuting kalagayan. Maraming pong salamat, dakilang Diyos. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Ayan, natapos na naman tayo sa isa na namang edisyon ng morning devotion ngayon pong Holy Week. Ngayon po ay Wednesday morning. We pray na
tayo po ay magnilay-nilay, tayo po ay mag-reflect sa ginawa ng Panginoon sa ating buhay na pagliligtas 2,000 taon nang nakaraan, at nawa ito ay ating maisapuso at maisabuhay, at yung aral nito ay maging inspirasyon sa bawat isa sa atin upang makapagpatuloy tayo sa paglilingkod sa Kanya ng may katapatan. So mula po dito sa Crossroad United Methodist Church at sa mga bumubuo ng multimedia team, ito po ang inyong abang lingkod, Pastor Moses, lagi nagsasabing ang Diyos ay mabuti, hindi lamang noon, hindi lamang ngayon, kundi magpasawalang hanggan. Hanggang sa muli, God bless everyone. Paalam!